Kamusta po muli mga kababayan? Si Kamalong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, nagkaagulo na po sa Senado dahil po sa pinasabog po ni Senadora Amy Marcos. Ngayon po, mga kababayan, nagkaagulo at inalmahan, kinuyog po si Senadora Amy Marcos ng minority senators at umalma sa kanyang privilege speech, mga kababayan. Siyempre po, sa pangunguna po ni Soto, mga kababayan. Siyempre, sa pangunguna ni Soto, dahil siya po sikat na sikat dito po sa nangyayari pong sa Senado at lalong-lalo po sa plano nilang maitim na plano sa ating bansa. Pakinggan po natin sila at panoorin, mga kababayan. I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Yes. Kasama ka. President. Kasama ka Madam talaga. Chair, I second the motion to strike Si Bendalo. that of our records that video presentation presented earlier, Madam President, because Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. And second, the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, this information has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, NOEL, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Madam President, for the record, never ho namin napag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap.
Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado ho tayo, pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami hong nagulat, maraming nagalit, at marami hong nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano ho tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ho ito nakakatulong. Bagkus, ito rin po ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pananaw po ng ating mga kababayan sa institusyon na mahal ho natin ang gusto ho natin protektahan. So with that, Madam President, let me second the motion of Senator Miguel Zubiri, invoking Section 93 of our rules, acts, and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President. Thank you, Senator Sherwin Gatchalian. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video. Ang ibig sabihin ng video, pinipigilan po ang pag-iimbestiga sa malawak ang korupsyon na mahigit 3 taon. Pinipigilan ng Senado, lalong-lalo po yung nakaraang Senate President at nakaraang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga po walang tiwala sa mga senador na pumipigil sa investigasyon. Di ba nawalan nga ng tiwala sa dating Senate President na si Tito Soto ang taong bayan dahil pinipigilan po ang investigasyon ng korupsyon. Dahil alam na po ng taong bayan kung sino po ang ulo, ang pinakamalaking ulo ng buhaya at isda na magnanakaw. Pero pilit pong pinipigilan. Hindi po ba? At yan po ang plano naman nyo. Di umano, hindi lang naman po si Senadora Amy Marcos nagpatotoo niyan eh. Pati po si Lito Banayo, isang political strategist. Hindi po ba? Yung maitim nilang plano. Dahil kung hindi nila may impeach ang Vice President, meron pa po silang strategy na gagawin. Marami silang strategy. Hindi po ba? Hindi ba pumutok nga rin yung issue? Kung hindi pa nila makuha sa lahat ng pamamaraan, ang huli daw gagawin nila, di umano, baka mag-martial law pa. Hindi kaya? Ibalik po natin yung video, mga kababayan. Excuse me po. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth.
Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilugsog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garamalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Hindi dito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Isa kasi sila nag-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Schramm Cayetana, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkakulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na ikukunik. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 60 votes. Wala sa doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker Lee para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto.
dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron kayo dadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ay, gandali ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matinupay mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila na gano'n. Wala. Hindi ko naisip si Vico Rune. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo Nason. Na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027. 2028 national budget dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the con-ash budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President. Yan po mga kababayan. Nakita niyo po. Isisiwalat po ni Lito Banayo Political Strategies lahat po na nagsabi sa kanya. Lahat at magugulantang po ang buong bansa, ang buong Pilipinas. Hindi po ba
Di po ba Senator Soto, Senator Bendalo, Senator Kiko, Senator Bam, at Senator Gatchalian? Meron pa bang dignidad? Di ba nawawala na nga? Wala na ang dignidad ng Senado eh. Dahil yata sa inyo, di umano. Nawala ang dignidad ng Senado. Dahil po kasakiman sa kapangyarihan at pera. Hindi kaya? Ayan, no? Maraming lalabas. Paimbestigahan nyo. Una nyong paimbestigahan yan. Si Lito Banayo. At napakarami niyang isisiwalat sa inyo. Kung talagang yan ay fake news. Kung yan ay fake news, yung lumabas na yan, kauna-unahan pong maraming hawak na ebidensya si Lito Banayo, isang political strategist. At pangalawa po si Senadora Amy Marcos. Si Senadora Amy Marcos ay isang senador. Meron din po siyang intelligent. Meron din po intelligent yan. Nakakakuha rin po ng impormasyon yan. Hindi po ba? Kaya dito po, nakita nyo po, kinukuyog. Kuyog na kuyog ngayon. Kasi pumutok ang issue nila. Ang masamang plano nila di umano sa ating bansa. Ang maitim na balak nila sa ating bansa at sa mga pamilya Duterte ay nabunyag. Hindi po ba? Hintayin na lang po natin mga kababayan kung hanggang saan po ang tapang nitong minority. Kung talagang sasabihin nila puro kasinungalingan at fake news, ang pinahayag, ang video na pinalabas ni Senadora Amy Marcos, diyan po natin abangan ang tapang nila kung paiimbestigahan nila yan. Lalong-lalo po yung nalalaman ni Lito Banayo, isang political strategist. Tingnan po natin kung paiimbestigahan po nila yan. Para po mapanagot ang nagpapalabas ng fake news. Hindi po ba Senator Kiko, Senator Bam, Senator Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator Tito Soto? Hindi po ba? Para po makasuhan nyo ang nagpapakalat ng fake news. Nahandyan na po si Lito Banayo. Hindi ba dapat paimbestigahan yan? Hintayin po natin kung paimbestigahan po nila yan. Pag hindi po nila pinaimbestigahan yan, lalabas po yan na totoo ang pinalabas na video ni Senadora Amy Marcos. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sa gusto po na ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy yung susubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hercio from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Annie Jo, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po sa inyo at God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.